ito yung papa. Humupa na ang mga baha pero nahihirapan pa ring makabangon ang mga taga Samar provinces sa epekto. Live mula sa Eastern Samar, magbabalita ang ating kapatid na si Mon Gualvez. Mon, kamusta ang weather muna dyan? Chiki, nandito na kami ngayon sa Tacloban pero kanina bago kami malis sa Eastern Samar kung saan nakataas pa rin ang state of calamity dahil sa epekto ng shear line. Paminsan-minsan na lamang nararanasan yung pag-ulan doon at kahit paano yung maaliwalas na rin yung lagay ng panahon, lubhang apektado ng naging lampas taong pagbaha. No, lalo sa ilang mga bayan sa probinsya, ang kanilang agrikultura, mga nalubog na bahay at kabuhayan. Kaya naman ang ilang mga lokal na pamahalaan tila desidido nang ilipat ang isang buong bayan mula sa kanilang nasasakupan. Narito ang aking report. Inabutan kong 6 na buwang buntis sa si Maricel na pinapaspasan ng pagbibilad ng palay sa kalsada dito sa Kinapondan, Eastern Samar. Kakaani lang daw niyan matapos na ilang araw na mababad sa baha. Kaya tuloy, nangingitim na. Pero pagtsatsaga na lang daw nila, hindi na pambenta, kundi kahit pangkain na lamang. Babarhira na, kuanhira na, naabutan ng oran. Nabatol, oo, nabilado. Ano yun niya nga, pagiling. Pero pwede pa ada maano hiya. Sa tala ng Eastern Visayas Provincial Government, ngayon pa lamang pumapalo na sa halos 6 na milyong pisong halaga ng pinsala ng mga pagbahang dulot ng shear line sa kanilang agrikultura. Matagal ng problema ng Eastern Samar ang pagkakaroon ng maayos na irigasyon sa pagsasaka, kaya marami rito nagtatanim tuwing tag-ulan. Malaking sugal yan lalo't madalas nauuwi sa malakas na bagyo o di kaya naman ay nababaha ang kanilang mga pananim gaya na lamang ng naranasan nitong mga nagdaang araw. Ang mas malaking problema, kung ulanin sila ulit ng malakas at hindi makapagtanim hanggang Disyembre, papasok ang bagong taon na namimiligro ang supply nila ng bigas. Ano mangyayari sa amin sa March, April, harvest season? Expected namin may rice production kami. Dito naman sa Hipapad, gusto na raw talaga ng mga opisyal na i-relocate ang buong bayan. Sila kasi yung nakaranas ng mahigit 10 talampakang taas ng tubig nung kasagsagan ng mga pag-ulan. Dahil ito doon sa 2 ilog namin na malalaki, no? At itong malaking ilog na ito, ang mga dulo nito nasa bandang Northern Samar side pa, no? Na dito ang bagsak ng lahat ng tubig na yan sa ilog na ito. Magsasagawa na raw ng konsultasyon para rito. Bukod sa Hipapad, labis ding napinsala ang mga bayan ng Maslog, Oras, Dolores at Arteche. Sa Catarman, Northern Samar, nananatili pa rin ang ilang pamilya sa evacuation center. Sa barangay ni Nanay Mary Ann, hanggang bewang pa raw kasi ang tubig. Pero bagamat mas mabilis daw makatanggap ng ayuda dito, hindi naman sila komportable. Iba pa naman yung normal nasa bahay ka. Nahirapan naman kami dito, hindi kami nakakatulog kasi ang ingay-ingay dito. Climate change ang isa sa nakikitang dahilan ng Northern Samar Provincial Government kung bakit ganun katindi ang naranasan nilang ulan. Kaya bukod sa mas mag-iigpit sa illegal logging, binabalak din nila ngayong i-regulate pati ang pagkakaingin sa mga bukirin. Aside from the air pollution, nakakasira pa ng ating kagubatan. Kasi yung smoke na nag-generate ng kaingin, nakakaano rin ng ating atmosphere, nakakasira. Ngayong araw naman nakararanas ng epekto ng shear line ng mga kapatid natin sa Southern Luzon. Sa Plaridel, Quezon, pinasok ng kulay putik na baha ang ilang mga bahay. Halos ganyan din ang eksena sa Lopez, Quezon na hanggang tuhod na ang baha. Sa iba pang kalsada, kailangan ng magtali ng lubid para may makapitan ng mga susuong sa rumaragasang baha. Sa Camarines Sur, partikular sa Caramuan, kahit mga sasakyan hindi na makadaan dahil sa baha. Sa Sipokot, pati mga eskinita, abay nagmistula ng ilog. Mayat mayari ng pagbibigay ng babala sa Oriental Mindoro. Mataas na kasi ang baha sa ilang kalsada gaya sa bayan ng Nauhan. Pati ang probinsya ng Romblon, iniinda ang kulay putik na baha. Sa mga kapatid po natin dyan, mag-ingat po kayo at maiging sumunod sa mga otoridad. Balik sa iyo, Chiki. Maraming salamat at ingat din kayo dyan, Mon Gualvez. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.